Bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control, posibleng nilustay, sinayang at napunta sa bulsa ng iilan. Sa mga pagdinig sa Senado at mga pahayag ng gobyerno, lumalabas na 25 hanggang 70% ng budget para sa flood control projects ay nauwi umano sa katiwalian. Hindi ko pa kinita ang ganyang kalaking halaga, Mr. Aronet. At kikita ka ngayon sa napakasimpleng paraan. Hindi ka na mahihirapan pa. Hindi ka na mamumuhunan pa. Tataasan mo lang ang bidding, Mr. Obos. At mapapasayo ang 20 million pesos. Alam ba ninyo kung anong klaseng project ang pinagbibidingan natin? Alam namin, isang pampublikong ospital na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Ospital na walang perang mahihirap. Ang bakal na ginamit, imbes na maging ganito, ay naging ganito. Kaya madaling gumuho. Mga Pilipinong pagod na sa paulit-ulit na pagdating o pagdaing, ngunit tila hindi pinakikinggan. Milyon-milyong mga mamamayan na tuwing kasagsagan ng mga pag-ulan at pagbaha ay nagdurusa at napipilitang magkasya sa para-paraan. Mga opisyal na naatasang gumawa ng mga proyektong naglalayong ibsan ang lumalalang sitwasyon ng pagbaha sa bansa. Silang mga nagsabing natapos na ang mga flood control projects habang nagmimistulang ilog pa rin tuwing malakas ang mga pag-ulan sa mga lugar na dapat ay hindi na apektado ng baha dahil nga naisaayos na umano ang proyekto roon. Hindi may tatanggi ng mga pagtaas ng tubig ang kakulangan ng aksyon. Paano naman ito tinutugunan ng ating gobyerno? Ano-ano ang mga hakbang na ipinatutupad para sa taong bayan? Anila, this is unbelievable. This is unacceptable. Sa pinakahuling mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, lumutang ang terminong ghost projects. Mga proyektong nasimulan lamang o kaya ay substandard o ang pinakamalala, idineklarang kumpleto pero ongoing pa pala sa inspeksyon. Inestimang nasa 42.3 hanggang 118.5 bilyong piso ang umano'y nawalang benepisyo sa ekonomiya mula taong 2023 hanggang sa kasalukuyan dahil sa pangungurakot ng ilan sa ating mga opisyal. Aba, hindi lang yan sa itaas kundi pati yung sinasabing for the boys. Ayon sa ulat ng Department of Finance, umabot sa 25 hanggang 70% ang nawawalang halaga mula sa pondo ng mga proyekto dahil lamang sa korupsyon. The records will show that if there is no project at all that was implemented and payment has been made, then it's on. Tapos na, nasunog na yung pera natin. Naging gawin na ng mga mamamayan ang magpatuloy sa gitna ng mga pagbaha, habang patuloy naman ang talamak na pagnanakaw sa pondong nakalaan para sa flood control. Talakayin naman natin ang nasa spotlight ang nagmamay-ari ng 9 out of the 15 top contractors na may aligasyong namumuhay ng marangya ang kanyang pamilya nang sila'y nagtrabaho sa DPWH. Si Sara Diskaya. Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mo i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Para 2012, nag-start kami with DPWH. Sinabi niya sa isang viral interview na nagmamay-ari sila ng 40 luxury cars sa kinabibilangan ng mga Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Cadillac, Lincoln at marami pang iba. Ngunit pinabulaanan niya ito sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee at sinabing 12 lamang ang mga kotse nilang mag-asawa at kasama na anya riyan ang kanilang service vehicles. Samantala, ayon sa huling ulat, nalaman na pagmamay-ari ni Sara Diskaya ang halos 80 luxury vehicles kung saan 63 rito ang may record mula sa Land Transportation Office o LTO. Nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po.
And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga ko that is owned by the companies. So ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Sa kasalukuyan, inanunsyo ng DPWH ang lifetime blacklist para sa ilan sa mga contractors gaya ng Wawaw Builders, Sims Construction Trading, St. Timothy, MG Samidan at Elite General Contractor. Ilan naman sa mga ito ay binigyan ng sabina at patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad gaya ng Legacy Construction, QM Builders at ang pagmamayari ng Diskaya Family na Alpha and Omega General Contractors. Patuloy rin ang inilunsad na lookout order ng Department of Justice at Bureau of Investigation laban sa iba pang mga kasangkot sa mga nasabing contractors kasama ang ilang DPWH executives at engineers sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Makikita sa datos mula sa mga eksperto na nagsimula ang flood management budget sa mababang antas noong 2011 hanggang 2013 na nasa humigit kumulang 10 hanggang 20 bilyong piso kada taon. Noong 2014 naman, biglang tumaas ito sa mahigit 33 bilyong piso at nagpatuloy ang paglaki nito. Mahigit 45 bilyon noong 2015, 64 na bilyong piso noong 2016 at halos 73 bilyong piso na noong 2017. Ang pinakamalaking pag-akyat ay nagsimula noong taong 2023 kung saan tumaas ng malaki ang pondo sa 182.99 billion at lalo pang umakyat ang halaga noong 2024 na pumalo naman sa 244.58 billion pesos at halos hindi nagbago sa 2025 na nasa 248.08 billion pesos. Kung susumahin, makikita na mula 33.62 billion noong 2014, lumobo ang flood control spending sa halos 250 billion pesos pagdating ng 2025. Halos 8 ulit na mas mataas matapos ang mahigit isang dekada. Batay naman sa datos ng halaga ng mga proyekto, malinaw na baliwag ang may pinakamalaking flood control contract sa buong Bulacan na umaabot sa higit 6 billion pesos, doble o higit pa sa karamihan ng ibang lungsod at bayan. Sumunod dito ang San Jose del Monte na may halos 3.63 billion at ang Balagtas na may 3.25 billion. Sa mid-range, makikita ang Plaridel na may 2.5 billion pesos, may Kawayan na may 2.44 billion at Columpit na may 2.18 billion pesos. May ilan ding bayan na nasa antas na 1 hanggang 2 bilyong piso katulad ng San Miguel, Bocaue, Santa Maria, Obando, Bustos at Pandi. Kasabay ng paglubog ng bansa sa baha ay siya namang paglutang ng katotohanan, sadyang mapagbirong tadhana. Ngayon na naisiwalat na ang katiwalian ng mga may sala, naway humupa na ang mga ganitong gawain at maging hudyat na ito ng simula ng pagbabago. At magsilbing babala sa mga iba pa na patuloy na nagnanakaw at naglulustay ng pera ng taong bayan.